Yan. Magandang araw mga paps. So may anim tayo dito na carb. Tapos ito yung pang-pito. So pinatakbo na natin to. Medyo pinipino na lang natin yung minor niya. Itong video na to mga paps, instruction video to. So kapag bumili kayo sa akin ng carb, panoorin nyo to. Yan, kitang kita, maayos yung minor natin. Hindi naman ganon ka ganda ang minor pero matino. Yan. So yung screw natin hindi bumabangga sa chassis. Yan, patayin muna natin to para ma-instructionan na ko kayo ng buo. Yan. So yung pagkakabit nito mga paps, dapat walang singaw yung manifold natin. So itong manifold na to, kitang-kita yan. Walang singaw yan. Yan o. Makita mo kung may singaw kasi may mga parang leak dyan na parang sa gasolina kasi yan. Pagka sumisingaw na to dito. Tapos, yung air cut natin nakatakip. Kung wala pa kayong air cut cover, so yung hose na malaki dito, tiklopin nyo yung talian para walang singaw. Kung may fuel cock kayo, yung nakalagay dito na hose, yung sa fuel cock, ay yung dito naka-bolt yung yung fuel cock. So yung hose na nasa ibabaw, kasi yung isa na hose galing tangke papapasok. Tapos yung isang hose na nandito na side papunta doon dito sa may gas. Dito. Yung isang hose naman dito sa may ibabaw, yun yung papunta, ilalagay dito sa may gilid ng manifold. So ito. Itong nakatakip na to. Pwede nyo dyan ilagay yung sa may vacuum ng fuel cock. Kapag wala naman kayong fuel cock o gusto nyo rekta, takpan nyo na lang to. Kita nyo yan, may hose. Tapos may tornilyo. So pag di nyo na gagamitin yung fuel cock o ayaw nyo, irekta nyo na lang, gantong gawin nyo. Ito yung hose galing tangke. Lagyan nyo yung filter. Dapat malinis. Yan. Diretso na yan dito sa may carb. So kita nyo yan, walang overflow yan. Hindi yan nag-overflow. Yan. Tuyong-tuyo yan. So, tapos, pagdating sa inyo ng carb, ito lang muna ang gagawin nyo, ang gagalawin. Itong dilaw. Pag mababa masyado yung minor, ipihitin nyo lang pa kanan. So, kung masyado namang mataas, pipihitin yung pakaliwa. Counterclockwise. So, clockwise yung pataas, pa kanan. Ngayon, mag-a-adjust tayo niyan mga paps kapag mainit na yung makina. So, tulad nito, goods na. I-set up nyo lang yung minor sa 1.3 to 1.5. So, ito. Yan. 1.5. So, medyo mataas-taas siya. Pag unang andar, maya-maya, bababa yan ng kaunti. Kasi ito, medyo mainit na rin yung makina. Yan. So kung gusto niyo mga around 1.4 lang, dito lang kayo mag-adjust. So tulad niyan, 1.5 na siya sakto. Yan. So yun ang unang instruction mga paps. Tapos yung cable dito idadaan sa ibabaw lang, kita niyo yan. Tapos ilusot niyo dito sa may front shock. Tapos diretso na yan papunta dito sa stock throttle. Yan, pang stock throttle kasi to mga paps yung cable natin. Ngayon yung naman natin yung instruction dito sa sa pag-a-adjust. So tuturuan ko rin kayo. Pero make sure naman mga paps na yung motor nyo goods, di ba? So pag mainit na yung makina at na kayo na kumbaga napatakbo nyo na ganyan. Kapag bumababa yung minor, kahit na pinihit nyo dun sa may dilaw, di ba yung dilaw nandito? Kahit pinihit nyo na yun sa may dilaw, tinatasan, tapos bumababa. Dito kayo mag-a-adjust. Luluwag kayo konti. Halimbawa, ganyan ang posisyon yan. Luluwag kayo ng pa 1/4, ganyan, 1/4. Tapos, pagka bumababa pa rin, 1/4 ulit. Pero hindi kayo pwedeng sumobra. Kasi pagka sumobra kayo, papangit yung minor. So, kailangan pagka, halimbawa, bumababa siya, nag-adjust kayo ng 1/4 dito, o konti, ganyan. Pagka bumababa pa rin, try nyo lang din i-adjust ulit sa may dilaw.
tapos patakbuhin nyo ulit. So ganun, paunti-unti yung adjustment natin dyan. Kasi pagka sumobra kayo dito sa buka dito, ang mangyayari niyan, pupuga kahagok yan sa mga low RPM. Ganun yung mangyayari dyan mga paps. So kapag naman ang ano mga paps, ang pag tinest drive nyo na siya, tapos medyo parang hirap umangat yung RPM dito, hirap sumagad dito, around 10 lang o 11. So ang gagawin nyo naman, ang ipapalit nyo itong free na main jet. Ito yung ipapalit nyo. So yun lang yung gagawin nyo mga paps. Huwag nyo nang gagalawin siya at itong main jet lang ang papalit nyo. Yan yung maliit. Tapos kasi ito free, ito rin free. So may dalawang main jet, may dalawang jettings yan na free. So ganun lang ang gagawin nyo. Tapos siyempre mga paps, make sure lang din na walang problema yung motor natin, diba? Ganun lang yung gagawin natin dun. Basta hindi kayo pwedeng umano dito, hindi kayo pwedeng sumobra. So hindi rin kayo pwedeng kumbaga sumobra din ng pasara. Kapag halimbawa nag-adjust kayo, dinagdagan nyo ng hangin, medyo humagok, medyo ibalik nyo na lang din ng konti. Kapag ka naman nag-overflow yung carburetor, itap nyo lang sa may gilid. O make sure lang din na ang tawag niya na walang dumi yung gas, yung filter. So tuktukin nyo dito. Kapag ka overflow pa rin, linisan nyo, tatanggalin nyo ito. Pagka tinanggal nyo na yung float dito, pag natanggal nyo na yung pin dito, yung nakasuksok dito, so mahuhugot nyo yan. So ito, bubugahan nyo yan ng hangin, kailangan walang dumi yan. At saka yung nakapasok dito na jet, yung jet ng para magsara yung gasolina, kasi lulutang yun. So kapag may barayan na mga bubuhangin dyan o kalakalawang, magluloko talaga at mag-overflow, lalabas yan dito sa may dito mag-aawas-awas yung gas dyan, lalabas yan. So ganyan ang gagawin nyo lang mga paps ha. Kaya PM lang kayo mga paps kapag nagka-problema kayo, lalo na sa mga umorder sa akin. So yun lang naman.